Hello everyone! So nandito tayo ngayon sa kabubukas lang na very stylish and modern na Prime Studio. Dito lang located sa 2C Eastern Place, Phoenix Gas Station, Makamot, Binangonan, Rizal. And ngayon, kilalanin natin at inspiration sa likod ng barbershop na ito. Walang iba kundi ang aking best friend na si Miss Renia Aguinado. Hello! Hello guys! Hello Ronica! Thanks to see you again after ilang months na ba? Congratulations sa ating bagong bukas na Prime Studio. So ano yung feeling na finally open na yung Prime Studio? Siyempre, kinakabahan kasi araw-araw hindi naman namin alam what to expect, lalo na first business din namin to ng business partner ko. Kabado, pero excited at the same time. Yeah. Balik muna tayo sa umpisa. Paano kayo nag-come up sa idea na pagtatayo ng isang barbershop? Actually, kung dun sa planning, makakausap niya naman mamaya yung iba naming partners. Medyo kakaiba yung naging parang path nung aming shop. Baliktad halos yung naging process. Pumili agad kami ng gamit. Yun yung medyo risky na part kasi wala pang pwesto, wala pa din namang permit, so yung mga ganong bagay. Pero hindi naman lahat ng gamit, like sample lang. Halimbawa, isang upuan, tinignan namin kung ano ba, paano ba siya nag-work. Nag-try muna kami. And nung meron na kaming paunti-unting gamit, ayun, nakahanap kami ng pwesto, which is eto nga, good thing, malapit lang din. At saka maganda yung location, may parking, and kitang-kita agad siya. Maraming oras yung kinain, yung talaga asikaso ng permits. Okay, so medyo kakaiba yung kanilang procedure, pero masabi niyo talaga na pwede rin siyang sundan or sundin kapag kayo mag-start ng business. So everyone, kasama natin ngayon si Kuya Mark and si Kuya June. Ano po nagsimula yung idea na magtayo ng barbershop? I think parang ganito lang din yung setup namin ni June. Ginugupitan niya ako. Gusto niya or balak niya magtayo ng sariling barbershop. Na parang nag-align kami on that matter kasi sabi ko sa kanya, planning na din ako to start a business after years of employment. So, ayun, bali, basically doon na talaga siya nag-start. Ano talaga kami, 4 na barbero na magbi-business. Parang nasa point na ako na sure ng tatayo ng business. Doon kami nagkakwentuhan. I-share ko sa kanya kung plano ko. Doon kami nag-usap kung pwedeng kung anong gawin. Pero 3 lang yung nag-decide na mag-business talaga. Itong si Barber Jomar at saka si Barber Ronel. Yun yung napag-usapan namin nung araw na yun. Kumbaga, out of nowhere nga eh. Tapos biglang nag-usap kami ng ganun. Pinlano namin. Nung decided na po kayo na this is the business you want to pursue, ano po yung pinakaunang step na ginawa nyo? Sinimulan ko sa project planning. Yun naman yung nature ng work ko talaga sa engineer. Tapos, why not i-apply ko dito sa gagawin natin para at least cover din lahat ng aspect in terms of sa risk assessment and kung paano yung magiging latag nga nung plano. Alam natin na sa pagtatayo ng business, sobrang hirap. Marami talagang ma-encounter na challenges, mga problema, mga hindrances. So, maaari mo bang i-share yun sa kanila para naman aware yung mga young entrepreneurs na gusto rin mag-start ng business? Dahil nga nabanggit ko, unang-una, hindi naman ako barbero. Hindi ako barbero. Pangalawa ay wala rin pa akong background sa pagbe-business. Siguro except nung senior high school na merong mga entrepreneurship na subject. Ito talaga yung first business. Isa sa mga challenges ko, yung hindi ako familiar sa gagawin ko. Pero ayun, unti-unti naman natututo. Ngayon ako pa yung receptionist. So, schedule ka ganyan, sabay pa ng work. And then ngayong open yung store. At the same time, empleyado kami pareho. Meron kaming oras para sa trabaho, tas binibigyan pa rin namin ng oras tong business. So paano yun? For example, pumapasok ka ngayon sa work mo, sino yung possible na magbantay? Tatanggap ng mga payments, gano'n? So, bale ang nangyari kasi sa amin, since ako yung medyo on-site kasi yung work ko eh. Yung business partner ko, siya yung nandito sa shop, flexible or hindi yan flexible, pero hybrid yung setup niya sa work. Hindi hadlang yung mga challenges or yung mga pagkukulang natin, for example, sa skills or sa mga tauhan, sa time, pinakamahalaga talaga sa marketing, basta may mga solusyon, go, itutuloy natin yan. And so, alam naman natin na mahirap mag-succeed
ng mag-isa. Gaano kahalaga yung pagkakaroon ng support system na nanggagaling from your business partners, from your family, or sa mga friends? Unang-una, mahalaga yung support na nakuha ko or nakuha namin ng business partner ko doon sa mga barbers namin. Maaasahan namin din dito sa business yung skills nila and then yung passion nila sa paggugupit. Siyempre yung partner ko na talagang full-time siya dito. Hindi ko alam kung paano nangyaring may work siya pero full-time pero kinakaya. Parehong full-time, no? Na siyempre sa family namin, lalo na sa mga kapatid namin na nandyan sa planning, sa pagbibili ng mga kung ano-ano, magbubuhat, maglilipat, mag-e-edit ng video, magpo-post, gagawa ng page. Nandun sila. And also sa mga parents namin, tapos mga kamag-anak, kabalitaan lang nila may business na pinaplano, talagang nandyan sila i-support, mag-share ng videos, mag-share ng posts, tsaka syempre mag-avail din dito. Hindi na kami nahirapan or hindi kami ngayon nahihirapan na ipakilala si business kasi ang daming mga taong sumusuporta sa amin. Kung wala naman sila, 'di ba? Paano din ang hirap kumilos kapag pakiramdam mo walang sumusuporta sa iyo. Totoo talaga yun. So, mahirap mag-succeed ng mag-isa lang talaga. Sabihin natin blessed kapag meron tayong someone, mga nagmamahal sa atin na sumusuporta sa atin. Ano naman yung mga message mo? Kasi maraming manonood nito sa page natin na mga kabataan, mga bagong graduate lang, or sabihin natin mga mommies, or someone na wala ring idea sa pagbe-business, na gusto mag-start ng business. Ano yung mga mensahe mo sa kanila? Huwag kang matakot na sumugal sa negosyo. Kumbaga, ang pangit man ang term, pero sugal siya. Risk talaga siya. Pero ito yung mga magagandang risk na gawin natin sa buhay natin. Let's be honest, sa panahon ngayon, ito talaga yung isa sa mga way para maging financially stable. Bukod sa nagtatrabaho tayo, meron tayong business na nakasupport sa atin. So, extra income siya. Huwag pang hihinaan ng loob. Makinig sa payo ng mga kaibigan na nagbi-business na before pa. And sa payo din ng magulang, lalo na kung bata pa, may pera na involved, syempre kailangan din nating maging wise sa mga decision natin. Hello po, Kuya Ronel, Kuya Jomar, and Kuya Jewel. Meron po kaming basic color and treatment sa Prime Studio po. Pwede niyo po silang subukan. Ngayon pong soft opening, naka-promo po kami sa haircut na 30% po. Basic color naman po namin, naka-regular price po kami. Meron po kaming treatment po, ma'am. Scalp treatment, anti-dandruff, may facial din po kami, half body massage po. Bali sa mga services po namin dito, unang-una yung haircut, styling, pwede kayong mag-suggest or any concern para dun sa mga style na gusto nyo or gupet na gusto nyo. Meron kaming color, passion color, basic color. Ito po, katulad nito, ginagawa ko po ngayon, passion color na highlights. Mga VIP package po. Kumbaga, pag mag-a-avail kayo nun, may makukuha nyo na yung mga nabanggit ko, pero mas malilesen yung price. Hi guys! Visit us here at Eastern Place, Phoenix Gas Station, Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. We are open from 9 a.m. to 9 p.m. daily. Prime Studio, book with us now! Napaka-inspiring ng kwento sa likod ng Prime Studio. Isang paalala na with hard work, passion, and the right support, dreams do come true. Again, congratulations Prime Studio, kay Rania at sa kanyang mga business partners. We can't wait to see more people discovering Prime Studio. This is Ron Camille Herman, your amazing boss of Ron Camille. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow for more inspiring business stories like this. See you next time!